Mga kaigsuunan, kabalo ko nga sa inyo ha usab ng mga kinabuhi, ang Ginoo usab nagapanalangin. Tungod kay lain-lain matao, pamaagi, lain-lain pamaagi ang Ginoo sa ato nga panalangin, sa pagtawag niya nato, sa pag-bless niya nato. So, ako, sa ako nga part mga kaigsuunan, bisan busy kayo mga kaigsuunan. Sa ako nga work, pag-uli sa balay, bantay bata, manglaba, magmatulog ang bata, manglaba, yung pagmumata na po, bisaya, nakamata nila mas inday, wap ako kahumaglaba. So may gani, nga naa si mama mo atang, pag wap ako nakahuman. So, muna mga kaigsuunan, ingon pa diya sa kanta, kung gusto, may paraan. Kung di gusto, maraming dahilan. So, ining kabutagon, akong ipasalamatan ang opportunity nga mahimo ko nga speaker ining adlaw mga kaigsuunan. So, ato ang topic karon mga kaigsuunan. Ako kining gikuha diha sa Galatia 5:16. Nagaingon dira sa Galatia 5:16. Apan ako magaingon, panagawin kamo diha sa espiritu, ug ayaw ninyo pagtumana ang mga pangibog sa unod. Lahi ko tong kaangkol ganiya, lawas nung kaibog. Dili pangibog sa unod, pero pare-parehara sila. Sa dili pa makaigsunan, maato sa inubato mga ulo lang sa pag-angkol. Ginoong Dios ining tangnaan. Akong ginatugyan kanimo nga ako ang kinabuhi, ang ako ang baba sa pagsulti sa imong mga pulong. Himuha Ginoo nga ikaw magapakisulti sa imong mga anak, pinaagi ka nako. Kini nga mga pulong Ginoo mahimong mabuhi sa among tagsa-tagsa kakaugalingon. Mabangi kami Ginoo sa pagsunod diha kanimo tungod kay ikaw nasayod Ginoo sa among mga struggles sa kinabuhi, sa among mga kaugalingon. Ikaw nasayod Ginoo kung nahiuyon pa kami diha sa imong kabubuton. Apan kami nagahangyo kanimo. Diguna kami, pahinumdumi kami, dasiga kami. Salamat Ginoo, akong gitugyan ang tanan diha kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Life can often leave us feeling lost. Dili ta sure sa atong mga desisyon usahay. Inhalan tag-iya kun unsay insaktong buhaton. Karon na kabuntagon atong tunan ang topiko nga giluhan. Walking with the Spirit of God. Imagine mga kaigsuunan, ang ako nga bana usa man siya ka carpenter karon. No. Sa una usa siya ka mekaniko, karon usa na po siya ka carpenter. Wa ko kabalo sa future ko kung unsa na pud siya. Pero depende ra na niya mga kaigsuunan. Pero sa ako nakita mga kaigsuunan, ato imagine na usa ka panday. Sa dihang dili niya tandugon ang usa ka tablon nga kahoy, wala gyud nay barog tan-awon mga kaigsuunan. Pero kung iyan ang himuon og cabinet, himuon na niya og table or chair, diha nimo makita ang kanindot ni ana nga kahoy, no? Sa ato usab nga kinabuhi, the Holy Spirit is the carpenter who carefully shaping us to reveal the image of Christ. Sa ato nga key text, nagsulat si Apostle Paul, apan ako magaingon, panagawi kamo diha sa espiritu, ug ayaw ninyo pagtumana ang pangibog sa unod. Paul is writing to the Christians already who have the Holy Spirit. So, it's possible to have the Holy Spirit and not walk in Him. It's possible to have the Holy Spirit and not to be filled with Him. Every Christian has the Holy Spirit, but not every Christian walk in the Holy Spirit. When you walk in Him, you're living your life in the alignment, in the step with the Holy Spirit that allows you to overcome the lust of the flesh. So, naging diha mga kaigsuunan, allows you to overcome the lust of the flesh. So, kita na atay mga pangibog, mga kaigsuunan, atay mga pangandoy sa kinabuhi, mga
mga kalibutan ng mga butang. Pero kung naa ang balaang espiritu, magpahinumdum na siya nato mga kaigsuunan kung uyon ba sa kabuhod sa Ginoo ang imong pangandoy o kung dili ba. So, na ako'y 3 powerful perspective on walking in the Spirit. So, powerful perspective meaning gamhanang pagpanglangtaw. So, una, the Spirit as our guide. So, Isaiah 30 verse 21, nagaingon diha. Ug ang imong igdulungog makadungog sa usa ka pulong sa imong likod, nga magaingon, kini mao ang dalan. Lumakaw kamo diha ni ana. Sa inyong pagliko sa kamot nga tuo o sa inyong pagliko sa kamot nga wala. No? So, sama sa usa ka ginikanan magagiya siya sa iyang anak. No, sama ni Ate Mitchell o nagtuglo kung asa pa imo ning bata kay kung imo nang pasagdan paglakaw mahulog na siya mga kaigsunan. Munang imo siyang tugluan kung asa dapit ang maayong nga dalan. So, nga na usab ang atuang Ginoo, ang balaang espiritu nga iyang ibilin diri kanato. So, hinay-hinay magagiya siya sa atong mga lakang. Kung magatubang taglisod nga desisyon, the Spirit is there to whisper wisdom into our hearts. Pero sa panahon nga mahitabo na, depende ra gihapon na nato kung ato bang sundon ang whisper sa Holy Spirit or magpadayon ba ta sa atong kaugalingon nga desisyon. So sa Santiago 1 verse 22, nagaingon diha, hinuon, tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini. Nga sa ingon gilimbungan kamo sa inyong kaugalingon. So unsa di ay kung nakadungog ta sa pulong niya wala nato gituman, gilimbungan nato atong kaugalingon. Hinumdumi nga ang giya sa balaang espiritu dili limitado. He desires to lead us in every aspects of our lives, in our work, our thoughts, and our words. Walay dili niya makita. Tanan, bisan ang sulod sa atong kasing-kasing una-una, iyang nahibaluan. Kung atong pangayoon ang iyang giya, bisan sa gagmay nga desisyon, walking in the Spirit as our guide also means surrendering our plans and agendas in life. It requires humility to admit that we don't always know best. Tungod kay kitang tao mga kaisuunan, usahay manggod may munta nga ay kini may insakto, kabalo ko ani, mao lagi ni insakto. So wala ta naminaw sa hungong sa Holy Spirit kung insakto ba ni wala na to gipangayo ang giya sa Ginoo. Sa dali nga pagkasulti nang wala ta nag-ampo sa Ginoo mga kaisunan. Kaya kung makaangkol ta og giya sa Ginoo sa ato nga mga pag-ampo. So diri og sa iyaha nga mga pulong kabalot ta mga kaisunan ko nasubay pag-iyon kita. Sa Proverbs 3 verse 5 to 6, sumalig ka kang Jehova sa bugos mo kasing-kasing, ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingon sa labutan. Sa tanan nimong mga dalan, ilhas siya, ug siya magamando sa imong alagianan. So kung naa kay trust tagiya sa Ginoo, atong madiskubrihan nga naa tay freedom and peace nga mutabong sa atong mga kabalaka. We may not always understand the reasons behind His guidance, but we can trust that His ways are higher than ours. Walking in the Spirit's guidance also protects us from deception and error. In 1 John 4 verse 1, nagaingon diha, mga hinigugma, ayaw ninyo pagtunguhi ang tanang espiritu. Hinunua, sulayin ninyo ang mga espiritu sa pagsuta kung sila ba iya sa Diyos. Kay daghan ang mga mini nga propeta nga na nagpanungha sa kalibutan. So He will help us recognize kung unsa ang insakto, pero kining tanan atong maangkon kung mo participate pud ta. Kung kabalo pud ta maminaw o
ug naa po tay kasing-kasing nga willing musunod sa iya. So ang ikaduha mga kaisunan, the Spirit as our empower. Empower meaning gahom, natay gahom. So Ephesians 3 verse 16 nagaingon, aron nga sumala sa kadagaya sa iyang himaya, itugot unta niya nga malinigunan kamo sa gahom, pinaagi sa Espiritu, diha sa kinasuluran sa inyong pagkatao. Remember the early disciples mga kaisunan after Pentecost. Before the Spirit's outpouring, they were fearful and uncertain. But after being filled, they boldly proclaimed the gospel, performed miracles, and stood firm in persecution. So sama usab na gahom atong maangkon karon nga panahon. He will empower us to overcome temptation and resist sin. In Romans 8 verse 13, nagaingon dira mga kaisunan, kay mamatay kamo kung magkinabuhi kamo uyon sa unod. Apan mabuhi kamo kung pinaagi sa Espiritu, inyong patyon ang mga binuhatan sa lawas. Unsa man ning mamatay? Mamatay ta dayon-dayon. Ang buti pasabot ani mga kaisunan sa ikaduha nga kamatayon. Mamatay ta mga kaisunan kung magpadayon ta pagkinabuhi sa unod. Apan kung magpadayon ta sa pagkinabuhi sa Espiritu, nagaingon diri, mabuhi ta mga kaisunan sa ikaduha kinabuhi. So diri mga kaisunan, through Spirit's power, we can break free sin from destructive habits. We will gain strength to say no to sin and yes to righteousness. Dili usabot pasabot nga mawala dayon-dayon ang struggle nato sa sala. Kay kita matag-usa namang gud tay mga struggle mga kaisunan tungod kay natawo ta sa kalibutan nga makasasala. Munang makasasala po ta mga kaisunan. Munang anang mutan-aw mo diri mga kaisunan nga lain-lain. Kita ra man gyud dala sa programa nang masayop man gyud ta mga kaisunan. Ayaw tan-awa ang nag-istorya diri sa atubangan. Kun dili paminawa ang pulong, kun nahiuyon na sa pulong sa Ginoo, tumana. Kung wala na nahiuyon, ayaw tumana. Muna mga kaisunan nga dili ta magtan-aw sa atong isig katawo, kay kung mutan-aw ta mga kaisunan, di gyud ta kapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Backslide ta. No? Kung mo idol ta og usa ka tawo mga kaisunan, masayop man na siya. Bisan pastor na siya, masayop gyud na siya. Muna ang Ginoo ra gyud ang atong tan-awon. Hingpit siya, nagpakamatay siya sa atong mga kinabuhi para makaangkon ta og ikaduhang kinabuhi. Muna ang Ginoo ra gyud atong tan-awon. Kaya kung tan-aw taong-tawo, impyerno ba, mga kaisunan? Atong handom mo makaangkong taong langit. Munang atong tan-awon ng atong Ginoo. Munang usahay mga kaisunan, makaingon magkukunga, nga naman ning ingon ani. Pero pahinumduman po ko sa balang Espiritu nga, moingon mga kaisunan. Padayon, kay ikaw ray makaluwas sa iyong kagalingon. Dili siya may makaluwas sa iyong kagalingon. Padayon sa pagpangalangit sa Ginoo. Muna mga kaisunan, kung hatagan man gani ko bahay, digyo ko mo dili mga kaisunan. Kay usa na sa commitment nako sa Ginoo nga mubuhat jud ko sa imong puluhatong Lord tungod kay nagapanalangin gud ka sa akong kinabuhi. Nagapanalangin gud ka sa umaabot pa sa akong nga kinabuhi, sa akong nga pamilya. Una mga kaisunan, tagsa taog mga panalangin sa atong tan-awon ang panalangin sa Ginoo sa atong mga kinabuhi ug ato kini nga ibalik diha kaniya pinaagi sa pagday ug pagpangalaga diha kaniya. So diri mga kaisunan, niini nga pagpakigbisog laomi nga naay gahom ang balaang Espiritu. So walking in the Spirit also empower us to bear spiritual fruit. In Galatians 5:22-23, kita nasayon na iniini, mga bunga sa balaang Espiritu. Ako kinibasahon, gingon. Apan ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailo, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaagho, pagpugong sa kaugalingon, nga sa maong mga butang, walay kasubuan nga kabatok. Usahay mga kaisunan, kaning bunga sa balaang Espiritu na sa
gud ta kasumpak ta mga kaigsuonan. Pero ang importante nga makapangayo ta og pasaylo sa ato mga pagpakasala o makapadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung musalig ta niya, makaangkon ta gahom nga mahigugma sa nagdumot kanato. Kung makakaton tang malipay liyo sa kalisod o mga problema. Makaangkon ta kalinaw bisan sa gubot nga mga palibot. Pahinumduman ta nga magpailog bisan labi na kayo isukol mga kaigsuonan, no? And remind us nga magpabilin ta sa pagbuhat ug maayo luyo sa nakita. Ug pinaagi lamang sa iyang gahom makapabilin kitang matinumanon ug makapadayon sa pagserbisyo sa iyang buluhaton. Sa 2 Corinthians 12 verse 9 nagaingon diri mga kaigsuonan, apan siya nag-ingon kanako, ang akong grasya igo lang kanimo, kay ang akong gahom ginahingpit diha sa kahuya. Sa ingon ni Ana, labi pang ikalipay ko dahi hinuon ang pagpasigarbo tungod sa akong mga kahuyang, aron ang gahom ni Kristo makapandong kanako. So, nag-ingon diri mga kaigsuonan nga ikalipay ko di ay hinuon ang pagpasigarbo. So, ang atong ikapasigarbo dili ang ato ang mga kadaugan, kundi lingon diri pagpasigarbo tungod sa akong kahuyang, aron ang gahom ni Kristo magapandong kanako. So nagihapoy pagpaubos mga kaigsuonan. Si Kristo gihapon ang napataas mga kaigsuonan tungod kay atong ipasigarbo nga kita maluyahon. Nga kita huyang gyud ta mga kaigsuonan kung kita lang, no? Dali kayo ta nga makabuhat ug dili maayo. As we do this, we will accomplish things we never thought possible. We will see hearts transformed and lives changed, not by our power, but by the power of the Spirit working in us. As we walk in the Spirit's power, we become effective witnesses for Christ. We reflect His love and grace. To a world in need of hope, we become living testimonies of God's transformation power. So ang ikatulo mga kaigsuonan, last na ta, ang atong oras, 52 na. The Spirit as our comforter. So John 14:16 nagaingon, ug ako mga muyong sa amahan, ug kamo iyang paghahatagan ug laing manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Life can be challenging, filled with trials and tribulations, but we can walk in the Spirit. We are never alone in our struggles when we walk in the Spirit. We will find strength to endure our hardships. We will whisper words. He will whisper words of encouragement to our weary souls. Sa Isaiah 41:10, ngayon dira, ayaw kahadlok, ay kay aniya ako uban kanimo. Ayaw pagtalaw, kay ako mao imong Diyos. Palingunon ko ikaw, uubuligan ko ikaw, ituboy ko ikaw sa tuong kamot, sa akong pagkamataraw. Kani nga mga pulong mga kaigsuonan himuon niyang buhi sa atong mga kasing-kasing. Pahinumduman ta niya nga naa siya nag-uban kanato sa kanunay, no? He will help us discern God's will, bringing comfort in our choices. He will help us extend forgiveness when we've been hurt. He give us compassion for those who are difficult to love. In Colossians 3 verse 13, nagaingon diha mga kaigsuonan, nga mag-inantusay ang usa sa usa kaninyo ug kun aduna may pagmahayo sa usa batok sa usa, magpinasaluay ang usa sa usa nga ingon nga ang Ginoo nakapasaylo kaninyo, nan kinahanglan kamo usa magapasaylo. The Spirit will empower us to live this challenging command. In Romans 8 verse 6, nagaingon diha, ang panghunahuna alang sa unod musangpot sa kamatayon, apan ang panghunahuna alang sa espiritu musangpot sa kinabuhi ug kalinaw. He will remind us that our current troubles are temporary. He will point us to the hope of eternity with God. In 2 Corinthians 4:17, nagaingon dira mga kaigsuonan. In 2 Corinthians 4:17, kay kining magaan ug lumalabay nga kasakit, magaan alang kanamo sa labihan gayud kadako ug walay katapusang gibukaton sa himaya.
So, naging diya mga kaigsunan, iyang ipakita ka nato, kining tanan, dili ikatandi sa himaya ay hatag ni Kristo sa umaabot nga panahon. As a conclusion, walking in the Spirit is a lifestyle, a moment-by-moment choice to yield to God's guidance and power. When we walk in the Spirit, we allow God to mold our character, direct our decisions, and empower our actions. It's about living in constant communion with our Creator, attuned with His voice, and responsive to His leading. So, mo ka na nga akong buhi nga pag-ampo nining kamuntagon, Ginoo